Cruza family, Antonio Castañeda, Jerry Chanco, Doktora Rita Grace Avero, Virginia Aguilera, Simbahan family. Para sa ating mga kapatid na may karamdaman, lalong-lalo na sina Rowena Ramos, Raymond Damiles. Para sa tanging kahilingan nina Pablo Virgilio S. Cardinal David, Boong, Ana Salachon House, Gina Morales Reyes, Esther Habir. Para sa kaluluwa nina Holy Father Pope Francis, Lorenzo U. Dumlao, Pilar Rodriguez Lucas, Efren Castañeda, Leonardo R. Abeleda, Elena P. Garde de Vega, Nicholson S. Abeleda, Angel Sihuko Sr., Lydia Galang Sihuko, Alberto Villanueva Cruz, Angelina Bago Jose Cruz, Basilia Bago Jose Quizon, Alfredo Quizon, Bella Querol, Lourdes Yupanco Sare, Denisa Barbon Makili, Benjamin Galauran, Nina Gaza Robles, Alicia Villanueva Cruz, Concepcion and Manuel Malaito Jr., Ernesto Maliari, Leopoldo Olay Barrientos, Leonino Ros Cruz Abarientos, Delphine Jack Escaño Cruz, Alfonso Buhain Cruz, Felix Mina Kaasi, Mancel Santos, Gregorio Mina, Gary Mina, Pasita and Eligio Dominguez, Roberta Año Nuevo, Josefina and George Trinidad, Ramoncito Trinidad, Melba Trinidad, at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Magandang umaga sa inyong lahat. Ikinagagalak po namin ang inyong pakikiisa sa pagdiriwang na banal na Eucharistia. Ngayon po ay ika-6 na araw na simbang gabi. Pagsuko na ating mga pangarap sa Diyos. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverendo Padre Ray Larios de Mayakyak V.
Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkais ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ika-6 na araw ng simbang gabi at ating pagdinilayan sa ating mga pagbasa ngayon ang pananampalataya ni Ahaz at pananampalataya ni Jose. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawanawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mo kaming sumasampalatayang si Ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ay ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigan ay ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Diyos na Panginoon, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangarian sa Roma, na tinawag upang maging mga banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya ay ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag
na maging tagasunod ni Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Maglilihi ang dalaga, lalaking isisilang niya'y Emmanuel na poong sinta. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit, bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit, ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga minamahal na bayan ng Diyos, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Alam ko pong nakakarami na po ang ilan sa inyo sa simbang gabi. Sana naman po ang inyong pagtugon ay hindi pa rin kayo napapagod sa aking panambalik o sa aking paanyaya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede po bang pakitignan po muna yung katabi ninyo sa umagang ito? Tanungin niyo po siya, sabihin niyo po sa kanya, kaya mo pa ba? Alam po ninyo, minsan kapag ako ay nagmimisa, kapag misa, aginaldo, minsan po marami po mga tao makikipag-picture sa akin after ng misa. Sasabihin ko po sa kanila na, o sige, upang makita kung inakakailan na kayong simbang gabi, kinakailangan niyong bigyan ng marka ang inyong mga daliri kung ilang beses na ba kayong nagsisimbang gabi. Nagtataka po ako sa isang sakristan sapagkat ang ginawa po ng sakristan na ito ay nakaganon lamang po siya sa litrato.
tinanong ko po siya, bakit ganon ang pinakita mo sa ating picture taking? Kasi po, Father, throughout my simbang gabi, kung 6 pong simbang gabi, 6 beses na rin po akong inaantok at nakakatulog. Sana naman po ang ilan sa inyo sa oras dito, bagamat nakaka-6 na, ay hindi pa rin nakakatulog at patuloy pa rin sa paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Pumalakpak nga po ang mga taong nakaka-6 na at mga taong hindi pa inaantok. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo sa panahon ng Adbyento at ika-6 na araw ng simbang gabi. Ang ating po mga pagbasa ngayon, sa unang pagbasa, ay katulad din po ng pagbasa na narinig natin kahapon na kung saan ikonekta natin ito sa buhay ni Maria, sa kanyang oo, sa kanyang pagtugon mismo sa kaloob ng Diyos para sa kanya. Ngayon pa man din po, ang ebanghelyo po na narinig naman natin ngayong araw na ito from the Gospel according to St. Matthew, ito po mismo din ay nabasa na din natin na narinig natin nito lamang kamakailan nung nakaraang simbang gabi. Pero ngayon pa man din po, bagamat narinig na natin ang mga pagbasa ngayong umagang ito, meron pa rin panibagong aral ang itinuturo sa atin ang Diyos. Ang tema po ng ating mga pagbasa sa araw na ito ay patungkol po dito, ang pananampalatayang humihingi ng tanda at pananampalatayang tumalima. Ulitin ko po muli, pananampalatayang humihingi ng tanda at pananampalatayang tumatalima. Sabi po ng isang theologo na ang pangalan po si St. Anselm of Aosta, sabi po gano'n, fides warrants intellectu. Sabi po ng gano'n, faith seeking understanding. Upang tayo mismo ay sumunod sa Diyos, hindi lang sapat na ikaw ay naniniwalang may Diyos. Kinakailangan maging malinaw sa iyo na sa iyong pagsunod, nauunawaan mo mismo ang gustong iparating sa iyo ng Diyos sa iyong pananampalataya. At alam po ninyo mga kapatid, sa buhay po nating mga Kristyano, marami po sa atin ang naniniwalang may Diyos, pero meron din mga tao hindi naman sumusunod sa Diyos. Marami po minsang mga tao naniniwala, nagsisimba na may Diyos, pero hindi naman pinapakita sa gawa na tunay na may Diyos. At ito po mismo ang pananampalataya pinakita sa atin ng Ebanghelyo, na ang pananampalataya natin dapat ay maging katulad ni San Jose, na kung saan sa kanyang pagsunod sa Diyos, siya mismo ay naniwala at ipinakita niya sa gawa ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. At ayan nyo lamang po ako magbigay lamang ng 2 punto ng pagdinilay para sa umagang ito. At unawain po natin ang magkaibang pananampalataya sa unang pagbasa at sa ikalawang pagbasa. Sa unang punto po ng pagdinilay, sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, nakita po natin doon ang isang uri ng pananampalataya, ang pananampalataya ni Akas. Sa panlabas na kabanalan, ngunit sarado ang puso. Alam po ninyo, kung ulitin po muli natin ang unang pagbasa, makikita po natin doon ang isang pananalita at imbitasyon ni Propeta Isaías kay Akas. Sabi ng ganon, humingi ka ng tanda mula sa Panginoon. Ngunit, ano pong ginawang tugon ni Akas? Tumanggi siya. Sa unang tingin, mukha pong maganda ang kanyang sagot. Sabi po ni Akas, hindi ako hihingi ng tanda, hindi ko tutuksohin ang Panginoon. Ngunit sa totoo, hindi ito tanda ng tunay na pananampalataya, kundi ng takot at kawalan ng tiwala. Ayaw ni Akas na tanda sapagkat nakapag-desisyon na siya sa kanyang buhay na umasa sa sariling lakas at sa kapangyarihan ng tao, hindi sa Diyos. Alam po ninyo, sa buhay po natin minsan, nagkakaroon po tayo ng ganitong uri ng pananampalataya na katulad ni Akas. Minsan, naniniwala tayong may Diyos, pero hindi naman tayo sumusunod sa Diyos. Minsan, nakikinig tayo ng salita ng Diyos,
pero ibang salita naman ang ating pinaniniwalaan. Minsan sa buhay natin, kapag tayo ay nasa trabaho, sinasabi natin sa ating mga katrabaho na tayo ay Katoliko, pero hindi mo namang pinapakita sa iyong gawa na ikaw ay isang Kristiyanong Katoliko. At ano po mismo ang panawagan po sa atin? Kung tunay tayong may pananampalataya sa Diyos, hindi lang sapat na ikaw ay naniniwalang may Diyos. Kinakailangan sa iyong pagsunod, ipinapakita mo may Diyos. Sapagkat sa ating gawa, 24/7 ay dapat tayo maging isang Kristiyano. Hindi lamang po sa isang partikular na oras at panahon, kundi sa bawat sandali ng ating buhay, tayo mismo dapat ay may pagsunod sa Diyos. Alam po ninyo, minsan po nakakalungkot po sa ilang mga Katoliko, imbis na maging mabuting ehemplo sa ibang mga tao, siya pa minsan ang hindi nagiging mabuting ehemplo sa kanyang kapwa-tao. Minsan, nakikita pa po natin kung sino pa po yung mga nagsisimba sa araw ng linggo o yung mga nakakakumpleto na siyang na araw ng simbang gabi. Sila pa minsan ang mga taong nakakapag-discourage sa ibang tao upang mapalalim ang kanilang pananampalataya. Tandaan po natin mga kapatid, huwag lamang natin gayahin ang ginawa ni Ahaz sa unang pagbasa. Sa panglabas, mukha siyang banal, mukha siyang okay. Pero sa panloob naman, siya mismo ay nagkukulang sa kanyang pagsunod sa Diyos. Mas lalo siyang nagtitiwala sa kanyang sarili kaysa sa Diyos. Ito po mismo ang paalala sa atin. Tayo mismo ay tinatawagan maging tagasunod ng Diyos. Hindi tagasunod ng ating sarili, kundi tagasunod ng Diyos. At sa pangalawang bagay po na ating pagninilay ngayon, from the Gospel according to St. Matthew, ang pananampalataya ni San Jose, tahimik na pagtitiwala at ganap na pagsunod. Sa Ebanghelyo po na narinig po natin sa umagang ito, ang larawan ni San Jose, hindi siya humingi ng tanda, hindi siya nagsalita, hindi siya nagtanong nung nagpakita ang anghel ng Panginoon sa kanya. Ngunit nang magsalita ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip, si Jose ay tumalima agad. Pagkagising mismo ni San Jose, ginawa niya ang iniutos ng anghel ng Panginoon. Ito ang pananampalatayang hindi naghahanap ng garantiya, hindi humihingi ng malinaw na plano, kundi buong loob na nagtitiwala kahit hindi sigurado ang mangyayari. At ito po mismo ang palalapos sa atin ng katulad ng pananampalataya ni San Jose. Siya mismo ay ehemplo ng pagsunod mismo niya sa Diyos. Sa ating po mga buhay mga kapatid, ito rin ang panawagan sa atin ng Diyos. Kung tunay tayong may pananampalataya sa Kanya, tayo mismo ay sumusunod sa Kanyang kalooban kahit hindi natin lubos na maunawaan kung bakit nangyayari ito. Tayo mismo ay may pananampalataya sapagkat tayo mismo ay natututo sa kayang gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Tayo mismo ay may pananampalataya na sumusunod sa Diyos dahil naniniwala tayo sa kapangyarihan mismo ng Diyos. At ito po mismo ang magandang pakatandaan po natin sa ating mga buhay. Kung tunay tayong sumusunod sa Diyos at tunay tayong isinasagawa ang pagsunod na ito sa Diyos, kinakailangan na tayo mismo ay patuloy na nagtitiwala sa Diyos kahit ang mga imposible ay hindi posibleng mangyari. Ito po mismo ang palala sa atin ng pananampalataya ni Jose. Manatiling sumusunod sa Diyos at manatiling natututo sa kakayanan ng Diyos na gawin sa ating mga buhay. Mga kapatid, ito lamang po ang gusto kong iwan sa ating pagninilay sa umagang ito. Ang salitang pananampalataya, ang pananampalatayang humihingi ng tanda at pananampalatayang tumatalima. Dalawang bagay lamang po ang pinapakita po sa atin natin mga pagbasa. Una, ang pananampalataya ni Ahaz, panlabas na kabanalan
ngunit sarado ang puso. Kinakailangan natin matutunang buksan ang ating kalooban ang huwag lamang pakitang tao sa ating pananampalataya. At pangalawa naman, ang pananampalataya ni Jose, tahimik na nagtitiwala at ganap na pagsunod. Mga kapatid, sa patatapos ng aking humilya sa umagang ito, isa lamang uri ng katanungan na gusto kong iiwan sa inyo upang kayo mismo ay makapaganda sa araw ng Pasko. Sa tingin po ba ninyo, ang pananampalatayang meron kayo sa oras na ito ba ay isang pakitang tao lamang o ito ba mismo ay bunga ng iyong pagsunod sa Diyos? Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ni Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may katlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naruluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto tukong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nalalapit na ang malulhating pagdating ng ating tagapagligtas. Hilingin natin sama na gawin niya tayong marapat na tagapagdala ng kanyang salita, ang Emmanuel. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, taglayin nawa naming iyong simbahan ang kabutihan at katotohanan habang aming pinatotohanan ang pagkakatawang tao ng iyong anak. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, dalhin nawa ng mga nagtatrabaho sa aming pamahalaan si Kristo sa kanilang matapat na paglilingkod at pagpapatupad ng saligang batas. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, isaloob at ibahagi nawa naming mga natitipon ngayon kay Kristo ang aming pakikibaka bilang Kristiyano sa makabagong panahon. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, patuloyin mo sa iyong walang hanggang paghahari silang mga tinawag mo mula sa buhay na ito. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Mapagmahal naming Diyos, tulungan mo kaming maisaloob ang iyong salita, ang Emmanuel, sa aming bawat pasya at gawa. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Manatili pong nakatayo.
magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambahin niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanlinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa namang yan na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawing banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya paitiis ang kusang loob na maging handog, hinuwakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon na aming Papa at Papa Virgilio naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, lalo-lalo na si San Bartolome, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugulugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pupupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman na kagay na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananapikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ang piging na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang na may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat para sa ilang mga paalala. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa RNF Audio Sound System. Meron po tayong ipinamimigay na sobre alay sa Pasko. Maaari ninyong itong ihulog sa buslo o ibigay sa opisina ng parokya. Meron po tayong parol para kay San Bartolome na may temang Jesus, liwanag na nagbibigay buhay, pag-asa ng mundo. Sa mga nagnanais mag-sponsor ng parol, makipag-ugnayan lamang sa parish office o sa labas ng simbahan. Ang Ministry on Youth Affairs ng San Bartolome Parish ay magkakaroon ng ika-30 Paskong Paslig sa darating na December 22, 2025 na may temang 3 dekadang pagbibigayan, kwento ng pag-ibig sa bawat kabataan. Dahil po dito, kami po ay humihingi ng tulong tulad ng grocery bags, laruan, loot bags at hygiene kits. Para sa inyong mga tulong donasyon, maaari po kayong pumunta sa may booth sa may harap ng pintuan ng simbahan. Maraming salamat po sa mga nag-alay para sa ating pamaskong handog. Bukas, sa ikapitong araw ng ating simbang gabi, ang ating pong iaalay bilang ating pamaskong handog ay Nestle Cream. Para sa iba pang mga detalye, magsadya lamang sa opisina ng parokya o bisitahin ang ating Facebook page, Apostol San Bartolome de Malabon. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa banal na misa para sa ika-6 na araw ng simbang gabi. Bukas po muli ay magkitang-kitang muli tayo para sa ika-7 araw. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko po ninyo yung mga ulo para sa pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay nagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapagatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa gitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng butihing, mapagmahal at makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang banal na Eucharistia, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.